Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Earth elements, the Taurus, Virgo, and Capricorn. Bibigyan ko kayo ng general reading for the second week of April. So let's see the energy surrounding you for the second week of April. Okay? So naririto ang tinatawag na the Queen of Cups, di ba? So it's about your joy, it's about your faith, di ba? Yan. Yan ang nakikita ko. It's like, it's more about your happiness. Yan ha? So, ibig sabihin nito, naka-reversed ang tinatawag na the Justice, the Libra, okay, the Libra Venus. So it has something to do about over obstacles, okay? Kailangan, may mga obstacles pa rin sa buhay ninyo. Kailangan ito is ma-overcome, okay? Ma-overcome nyo. Okay? Kung ano man itong mga obstacles na ito. So ibig sabihin nito, if you have a tendency, it's like, bawal sabihin na nating bahala na, it's like taking a risk. Okay? Huwag po ha, yan. It's, meron sa inyo yung tinatawag, you want to take a risk. Okay? Iingatan ha. Okay? Baka kayo is magka-problema. Okay? Yan. Maaring naiinip kayo, di ba? So, maaring sabi natin gusto mo na itong mangyari. Di ba? So, kaya dito, it's like tinatawag, follow your heart. Di ba? Okay? Maganda na yung nasa tama. Okay? At baka kayo magkamali. So, naririto kaya ito. Ibig sabihin nito, it has something to do about wealth too. Okay? Maaring tinatawag na, ito yung tinatawag kasi ito'y cups. It's more about milk and honey. Okay? Yan, milk and honey. So, it's more about tinatawag na wealth. Yan ha. So, naririto ang tinatawag na the Queen. Okay? The Queen of Swords. So, ito yung tinatawag, maybe there is a change. Kasi nag-reverse ito. Yan, the Justice ha. A change in the wind. Okay? A change in the wind. Yan ha. Maaring sabihin na nating pagbabago ng inyong plano. Di ba? Maaring sabihin nating nagplano kang aalis ngayong April, pero let's say sabihin nating babaguhin mo na. It's like sa halip na April, sa June na laang. Kaya a change of direction ang nakikita ko. Because this is the Queen of Swords is a symbol of air. Yan. Pagbabago ng plano. Di ba? Pagbabago ng desisyon. Pagbabago ng isip. Yan ha. Yan. So, naririto ang tinatawag na the Six of Cups. Yan ha. Okay. So, ano ibig sabihin ng the Six of Cups is meron dito. Yan ha. Ibig sabihin nito, it's like meron ditong excitement, di ba? Maaring ko halimbawa magkalayo ang mag-asawa, di ba? Magkakasama. Or maaring sabihin na nating, kasi the Six of Cups is, okay, whatever is this, di ba? It's like sabihin na nating you are dealing with people with authority, let's say the bank, the immigration, the militar, diba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na maaring magbabago ang ihip ng hangin kasi narito ito, the Queen of Swords, diba? It's like biglang maaring papabor ito sa inyo. Okay? Whatever is this. Kumbaga dito, it's like tinatawag downfall, disappointment, frustration. Pero ito'y lumabas. Diba? It's like tinatawag mukhang magbabago ang ihip ng hangin. Yan, maganda ha? Okay? Maganda, it's like merong magandang result. Yan. It's you and them, people with authority. Kasi naka-corona ang tinatawag na Reyna. Mukhang ito is papabor sa inyo. Whatever is this, okay? Kung ano itong nilalakad ninyo,
may kinalaman ito sa people with authority, di ba? Maaring militar, immigration, consul, embassy, abroad, di ba? So, naririto ang tinatawag na the Eight of Swords. Yan ha. So, magkakaroon ng transformation. Okay? So, it's more, ang nakikita ko dito, yung tinatawag a change in the wind. Maaari ito'y paglalakbay. Merong paglalakbay na mangyayari dito, ha? Yan. So, ibig sabihin itong paglalakbay na ito, hindi kayo nag-iisa. Okay? May mga kasama kayo. Okay? Yan. Okay? Meron ditong it's like pag-ibig. Yan. Pag-ibig na muling mabubuhay. Yan, okay? Meron ditong pag-ibig na muling mabubuhay. Meron ditong pag-ibig na, ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi nagkaroon ng kaganapan. Okay? Yan. Hindi nagkaroon ng kaganapan. Maaring sabihin na natin, meron ditong naging balakid. Di ba? Sino naging balakid? Sitwasyon. Maaring sabihin na natin, ikaw, ay hindi, magulang, mga kapatid, mga tao, di ba? Naapektuhan sila. Okay? Maybe naapektuhan sila ng mga ng society, naging, iyan lang ang nakikita ko, ha? Okay. So, narito ang tinatawag na the temperance, di ba? So, ibig sabihin ng the temperance is ito. Yan, ha? Kung ano man ito. It's like tinatawag na reject, okay, na turn down, okay? Ano itong na turn down na ito? 'Di ba? Yan. It's like ito yung tinatawag na bawa na turn down sa trabaho, na turn down yung kanyang request, 'di ba? Na turn down. Kasi narito, 'di ba? Yung tinatawag sincerity. Yan, ha? Yan. Pero narito ang tinatawag na pamumuno, may namumuno dito. Kayaan dito, ha? So, it's more about ito, yan ha, dahil naka-reverse. So, ibig sabihin nito, ito'y taong mahirap kausap, okay? Hindi siya, wala siya yung tinatawag na feminine side, hindi siya mabait, di ba? Yan, maaring militar, maaring kung sino man ito, okay? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi siya nagbibigay ng pabor, di ba? Yan, na-turn down. Kung ano itong na-turn down na ito. Yan, ha? So, let's see. Pero maganda naman, magkakaroon dito, kaya nakita ko dito yung tinatawag wealth, di ba? Milk and honey, travel, naroon, ha? Okay. So, maging very, very observant kayo. Nakikita, ha? Okay. Be very, very observant. Kasi meron dito, it's like ito yung mga taong nakapalibot sa inyo, di ba? Yan. Be very, very observant of their tinatawag intention, di ba? Yan. Be very, very observant of what they are doing, of what they are saying, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na the Queen of Cups, yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag na meron ditong kalungkutang nagaganap. Maaari ito sabihin nating mag-asawa, magkalayo sila, di ba? It's like tinatawag na sila'y pinagtagpo ng tadhana. Sila'y pinagtagpo ng tadhana. It's like meron ditong ang kanilang energy is the swords and the cups. Soulmates sila. Okay? It's like, pero sila is magkalayo. Okay? Tinatawag na kalungkutan, may kalungkutan. Yan, maaring biktima sila ng, sabihin na natin, ng tinatawag na lows, di ba? Yan. Meron dito. Maaring sabihin natin, dahil gawa ng gyera, nagkalayo, di ba? There is no chance na magpangita sila. Yun lang, ha? Pero nakikita mo sila dito, they are soulmate. Yan, ha? Okay. Maybe their form of communication is through social media. Yan, ha? So, nakikita mo dito. Hindi putol ang kanilang communication. It's like they can still express their love, okay? Their wishes, their hopes, their dreams through social media. Okay?